Ito yung ano, yung impeachment. Yung impeachment na lang kay BP Sara. Ayan. Ipakita natin yung impeachment kay BP Sara na inano naman daw yung mga pare. Yan. Yes. Sa mga Katoliko dito, taas ang kamay ng mga Katoliko. Yung mga kaparian natin. Pukin ng inang mga pari na ito. Itong mga pari natin, mga bossing, imbis na mangaral ng salita ng Diyos, putang ina mga ito, nakikialam sa problema ng gobyerno. Kaya itong gobyerno nakikialam sa mga religious organizations dahil itong mga hayop na mga pari na ito, nakikialam din sa politika. Putang ina niyan. Kalinaw-linaw naman ng trabaho ng mga pare. Magturo na lang tayo ng salita ng Panginoon. Yung mga tao na ayaw sa politika, magsisimba sa inyo dahil gusto nilang makarinig ng salita ng Diyos, isisingit nyo pa rin yung mga politika, yung mga punyeta kayo. Di ba? Hayop kayo. So ngayon naman, pati pagsasampa ng impeachment, nakikialam pa kayo. Anong kinalaman nyo dito? Anong kinalaman ng pagiging pari nyo dito? Punyemas kayo ni hindi nga kayo nagpapakain sa mga walang makain na mga Pilipino sa paligid ng mga simbahan, yung mga buwisit kayo. Di ba? Ni hindi nga kayo hindi nga kayo makapagkawang gawa nang hindi ninyo hinihingi sa taong bayan, sa mga churchgoers ninyo, yung pondong gagamitin nyo sa mga outreach programs ninyo. Makikialam pa kayo dito sa issue ng gobyerno, hindi naman kayo kasali. Di ba? Sabi ng mga BBM fanatics, Boss Dada, bakit din daw nakialam ang KOJC at INC sa gobyerno? Kung hindi ba naman kayo mga tanga, nakita nyo ba ginawa ng gobyerno sa INC, sa KOJC? At saka, ang INC at ang KOJC, tumutulong sila sa Pilipinas. Tumutulong silang labanan yung mga kalaban ng Pilipinas. Ang KOJC, tumulong sa gobyerno para maubos ang mga rebelde. Itong mga pare, anong ginawa? Kinakanlong yung mga rebelde. Marami pa nga na mga pare, mga rebelde. Si Cabsec Evasco, pari yun, rebelde. Si Balweg ba? Basta yung taga Mountain Province, pari yun, rebelde. Diba? So nakikialam ang KOJC sa papaanong paraan. Inuutosan ba nila si Duterte? Nagsasampa ba sila ng mga kaso sa mga korap? Di ba ang nilabanan ng KOJC yung mga kalaban ng Pilipinas? Ano masama ron? Nilalabanan na ng KOJC yung kalaban na simbahan ng mga satanas, nilalabanan pa nila yung mga kriminal. Ayaw nyo nun? Nakialam ba sa politika KOJC? Nakialam ba sila sa pagdidesisyon ng presidente? Humingi ba si Pastor Apollo Kibuloy ng posisyon sa gobyerno noong mga panahon na si PRRD yung nakaupo? Siya pa nga napagastos eh. Yung istasyon niya pinahiram niya pa nga sa gobyerno para lang makapagbalita ng magagandang nagawa ni PRD dahil kalaban lahat ng media outlet Tama? Di ba? Ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy, tumatakbong senador. Sasabihin nyo, bakit tumatakbo siya senador? Akala ko ba ayaw nyo sa politika? Pinulitika na siya Ginawa na siyang biktima. Biktima na siya ng pang-aabuso. Bakit sa tingin nyo kailangan ni Pastor Apollo Kibuloy ito? Mas kailangan natin to. Kailangan natin si Pastor sa Senado. Kasi gusto natin nung brand nung serbisyo niya. Ganun yun. Itong mga pari na to, linis-linisan. Ang daming mga kaso din ng mga pari niyan. Di ba?
iniisip ninyo yung mga hinihinging tithes, offerings ng INC tsaka KOJC. Bakit? Katoliko wala? Ina yung Katoliko nga, mayroon ng second offering, may third offering, fourth offering, hanggang fifth offering. Ganon din naman yung binibigay natin sa simbahan natin, pinagpapagawa rin naman ng mga bubong, pinambibili din naman ng mga pajero ng mga pari Oo. O ba galit kayo sa INC at saka sa KOJC kapag mayaman sila? Masyado kayong masyado silang mga epal. So eto mga pare, nakikialam sa impeachment, nakikialam sa gobyerno. Nakita nyo ba INC na nagsampa ng kaso? Nakialam sa sa mga ganyan? O ano sabi ng INC? Ayaw namin ng impeachment kasi it will divide our country. At pag na-divide ang country natin, it's our moral responsibility na hindi matuloy yung itong hakbang na ito na magsisira sa bayan natin. Di ba? Gagawa ngayon sila ng pagkilos para hindi matuloy itong pagsira sa bayang Pilipinas. Tumutulong sila for nation building. Itong mga putang pari na to, tumutulong ba to for nation building? Ang daming pari nagtatago ng mga rebelde. Tapos ngayon, magsasampa kayo ng kaso kay Inday. Alam nyo ba kung ano yung kasama sa sinampa nilang kaso? Grounds for impeachment daw yung pagtatantrums ni Inday dun sa Zoom meeting. Hindi nga kayo makakita ng grounds for impeachment na malinaw na grounds for impeachment Tapos gusto nyo ipa-impeach si Inday Sara? O pakinggan natin to. Ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Moral obligation na raw ang alisin sa opisina si VP Sara. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Mga pari mula sa Diocese of Novaliches, Order of Carmelites at Congregation of Mission, meron ding mga non-government organization at grupo ng mga abogado. Sila ang mga complainant sa ikatlong impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ano mo pare? Putang hawak demanda. Di ba dapat ang hawak mo, Biblia? Ang hawak demanda, saan ka makakita? Alam mo, kaya ako nahihiya talaga ako na ako'y Katoliko Nakakahiya ako kasi talagang Katoliko ako Nakakahiya na putang ina yung mga pare. Sabi ko nga sa'yo nanay ko nagsiserve yan sa church naririnig daw niya. Minsan nga daw, visit na visit siya dun sa pari nila Pero wala siya magagawa nagsiserve siya sa church Ayun ba na nakikialam sa politika? Panayang call out kay Inday Sara. Putang ina, hindi mo naman trabaho yan, father. Hindi yung trabaho yan. Save ninyo as much soul na masasave ninyo para hindi sila magkasala. Ninyo, yung mga pangungumpisal ng mga tao, yun ang atupagin ninyo. Ipagdasal nyo yung kaluluwa ng mga tao, pagdasal nyo ang bayang Pilipinas. Huwag kayong makialam. Ikialam kayo sa affairs ng gobyerno. Kung gusto nyo palang makialam sa affairs ng gobyerno, tumakbo na kayo. Tumakbo na kayong mga politiko para talagang may say na kayo. Hindi yung putang ina niyan. Nakikialam kayo sa problema ng bayan, hindi naman nyo dapat ang problema nyo yung marami na masyadong demonyo. Yung illiteracy ng mga Pilipino pagdating sa salita ng Diyos. Yun ang atupagin ninyo. Dumami yung mga Pilipino na magbalik sa simbahan, magbalik sa pakikinig sa inyo, magbalik sa pagbabasa ng Biblia. Dapat yun, turo ng Diyos ang atupagin ninyo, hindi yung mga kaso-kaso na ganyan. Nakikialam kayo sa mga kaso, yung mga rapist na mga pare, hindi nyo nga matanggal sa hanay ninyo. Nakikialam na kayo sa problema ng bayan. Daming manyakol na pare, ang daming rapist na pare, magnanakaw na pare. May kilala pa akong pare, puta kabit. May kabit, pare, may kabit Saan ka naman makakita? Basahin nyo yung libro na binabasa ni PRD, yung yung tawag dito, Secrets of the Altar. Basahin nyo yun. Binablock nila yun. Pinapatigil nila yung paglilimbag nun sa Pilipinas. Kasi ayaw nitong mga hayop na ito na mabisto yung mga kabaklaan ng mga pari nila, na pati mga sakristan, putangin nang yan, kung ano-anong kahalayan ang ginagawa nila.
Inendorso ito ni Assistant Minority Leader at Camarines Sur Representative Gabriel Hindi kalokohan to. May mga video footages. Isang pare, sinasama yung minor de edad sa motel. Yun ang ayusin nyo. Yung problemang pangsimbahan, hindi yung pati problema ng gobyerno, pinakikialaman nyo. Tapos kapag kapag sinita-sita kayo, sasabihin nyo, separation of church and the state. Tangina nyo. Dado Jr. at Deputy Minority Leader Lex Anthony Chris Colada. Tulad ng dalawang naunang impeachment complaints, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ang mga pangunahing grounds for impeachment na binigyang diin sa bagong reklamo. Dahil yan sa umunoy plunder at malversation mula sa maanumalyang paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Iginiit din nilang nagkaroon umano ng panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Matatanda ang isiniwalat ng ilang DepEd officials na nakatanggap. Kaya nga ito nakakatawa kasi lahat ng kanilang mga ebidensya galing sa Quadcom. Galing sa Congress na hindi naman talaga investigative body. Therefore, hindi dapat kilalanin kung ano man yung mga findings nila dito because hindi yun yung mandato nila. So, paano magpa-fly ito? Di ba? Paano magpa-fly yan? Buti sana kung yung investigation, halimbawa, galing mismo sa COA. Sinabi ng COA, nagnakaw. Pinail ng COA sa ombudsman. Ombudsman, sinabi nagnakaw. Ayun, pwede na. Kasi nga, ang talagang may ebidensya, yung tamang ahensya ng gobyerno. Pero mantakin mo ang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng ebidensya doon sa mga nagsasampa ng kaso ni hindi nila trabaho yung mag-gather ng ebidensya. Bahala na kayong kumunik. Sila ng mga envelope na may lamang 12,000 pesos hanggang 50,000 pesos. Ayan, katulad yan, ipinaliwanag nga ni Inday Sara yan. Yung mga sobre na yan, nanggagaling yan saan? Kay Lisa. Kinuha, pinick up ba yun ng mga congressman? Pinick up ba yun ng media? Pinick up nila yung threat, pero yung mga pinagsasabi niya doon, hindi nila pinick up. Yung sobre na yan, galing yan kay Lisa according to Sara. Pero ginamit nila yan para sa kanilang impeachment complaint. Papaano? Pagdating sa Senado, may maipakitang text or may maipakita si Inday na evidence na inuutusan siya ni Lisa na magbigay ng pera sa mga yan, paano na? Yari kayo dyan. Na cash. Galing daw yan sa opisina noon ng kalihim. Illegal din daw ang disbursement o paggamit ng pondo ng BISE. The legal and constitutional obligation. Anong constitutional? Constitutional. Ano? Sabi mo? And constitutional. Anong constitutional? Pukinang ina, abogado ka, constitutional? Anong klase to? Tangin na magsasampa ng kaso, hindi naman marunong. Ulitin natin. Ang pondo ng BISE. The legal and constitutional obligation. Anong constitutional? Constitutional, sir. Tangin na, galing-galingan. Abogado, constitutional, hindi mabanggit ng maayos. Paano kami maniniwala sa inyo kung constitutional? Ba't ba lahat ng nagsasampa ng kaso kay BP Sara puros kundi bulol, tanga? Constitutional? Ano yung constitutional? Para kayong mga grade 1. Ng BISE. The legal and constitutional obligation. Constitutional. Okay lang ina nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. It has now become their moral obligation to do so. We believe BP Sara committed something illegal. Tong inang pari na to, bakit kayo judgmental? Di ba sabi nyo, di ba ang turo ng mga pare, huwag tayong maging judgmental, huwag tayong maging, ang tawag doon, yung mang-judge ng kapwa. Tangina nyo mga pari to, gunggong ang puta. Di ba pari ka, kailangan mag-ano ka na, tayo ay magmahalan. Huwag tayong mag-judge ng kapwa natin. Huwag tayong stone to death. Ang dami mong alam magturo ng homily tapos puta ngayon, ginajudge mo na yung tao.
Hindi ka naman korte. Hindi ka naman huwes. Judge mo na agad yung mga judge mo na agad yung si office ni Inday Sara na nagkasala. Anong klaseng pari ka? At magturo ka na magandang asal, hindi yung wala ka namang ebidensya nagsasalita ka na ng ganyan. Pari ka, hindi ka naman investigador. Sasabi nito. And something immoral against the Filipino people. Wow, immoral. Putang ina, ang linis nyo sir Father, ang linis mo Yung pari nga na nandiyan dyan sa Quadcom bumabatak pa, pari pa rin hanggang ngayon Saan ka naman makakita ng ganun? Yun ang immoral. Yung pari ka na, gumagamit ka pa. Di ba huling-huli sa akto, nung sinabi, huling-huli sa bibig, nung tinanong ni Bato, sabi niya, kailan ka huminto mag-drugs? Ibig sabihin, pari ka na. Nagda-drugs ka pa? Hindi, paminsan-minsan na lang yun. Yun ang immoral. Tapos pari pa din kahit na nagdodroga na. Yun itong mga pari na to, parang mga walang pinagkatandaan tong mga kupal na to Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, i-verify na ng kanilang opisina itong ikatlong impeachment complaint at oras na matapos ay saka ipapasa sa opisina ng House Speaker, kasama ang naunang 2 reklamo. Sa January 13 pa magbabalik sesyon ang Kongreso. Oras na matanggap ni House Speaker Martin Romualdez ang mga impeachment complaint, meron silang 10 session days para isama ito sa order of business at saka i-refer sa Justice Committee. Nagbabalita mula. Yun. So, pangatlo, gawin nyo ng 4 kaya 5. Damihan nyo na. Kayo naman. Masyado nyo pang pinatatagal yung issue. Damihan nyo. Oo, gawin nyo na, magsama-sama na kayong lahat. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.